Okay. Magre-react lang po tayo dito sa post ni Mami Mikay Grace na talagang mako-compare mo dito ang pagkatao nitong si BBM at si former President Duterte. Parang nako-compare talaga sila kung sino ang kaibahan ng dalawa sa pagiging presidente ng Pilipinas. Okay? Heto yung post ni Mami Mikay Grace. Isa lang pinagpapasalamatan ko. Buti hindi ka naging presidente noong pandemic, Presidente Bongbong Marcos. Malamang ubos lahat ng Pinoy sa'yo. Grabe. Magnakaw ako ng eroplano, mapauwi ko lang kayong lahat. Yan ang sabi ni former President Duterte noon. Okay? Ang problema, walang lumilipad na eroplano. Yan ang sabi ngayon ni President Marcos Jr. Iba talaga silang dalawa, di ba? Si former President Duterte, dito mo talaga makikita sa kanyang personality na bahala na kung magnakaw siya. Alam naman natin ang pagnanakaw ay hindi yan hindi yan anong tawag diyan, hindi yan accepted sa ating mundo ay ang pagnanakaw. E di syempre kung si former President Duterte ay magnakaw siya, makukulong siya. 'Di ba? Pero gagawin niya yan para sa taong bayan. Yan nga ang nangyayari ngayon sa kanya sa ICC. 'Di ba? Ginawa niya ang lahat. Pinoprotektahan niya ang taong bayan. Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa kanya. Siya ang mananagot sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Pero itong si Bongbong Marcos, dito ngayon sa problema natin dyan sa Iran, na mga OFWs na nagka-problema ngayon para lang maipauwi sila ngayon, no, sa Pilipinas kasi delikado po ang lugar doon kasi po nagdigmaan na doon ito ang sinabi ni Bongbong Marcos. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. Ang problema sa iyo, Bongbong Marcos, hindi ka man lang gumawa ng solusyon para mapauwi ang taong bayan na mga kababayan natin dyan sa Iran. Okay, yan ang kaibahan ninyo kay Duterte. Ikaw wala kang pakialam. Dito mo talaga makikita kung sino ang may malasakit. Si Duterte ba o si BBM? Si former President Duterte kasi ay nakamonitor sa mga nangyayari sa Middle East. Kapag may banta ng giyera, agad niyang naaagapan ang sitwasyon upang hindi maipit ang mga OFW. Bago pa man lumala ang tensyon, napauwi na niya ang mga kababayan natin. Yan ang kaibahan nilang dalawa. Si former President Duterte nakaabang. So anytime na tataas yung tensyon ng away dyan sa Amerika at Iran, or kung anong bansa man yan, basta merong OFWs, pinapapauwi na kaagad ni Duterte. Hindi na niya hinihintay na meron pang mangyaring mga masama na mga airstrikes o kung ano-ano mang digmaang mangyari. Okay? Wala ka kasing pakialam, Bongbong Marcos. Kaya itong ating mga taong bayan dyan ay naabutan sa gulo. So sabi niya dito, ngayon, sasabihin ng iba na sarado ang airport. Pero tanong lang, bakit nagawa ito dati ng nakaraang administrasyon kung kaya naman noon? Correct. Diba? Nakaya ni Duterte noon, pero sa panahon ni BBM, wala. So dito mo talaga masasabi, BBM is a weak leader. Wala nga halong biro yan.
He is a weak leader. Kaya itong mga galawan ni BBM, wala talaga. Dapat na talaga itong palitan. No? Kasi po, wala siyang efforts to save our Filipino mga kababayan natin. Ipinapakita lang nito na ang maagang monitoring at mabilis na aksyon ay mahalaga sa seguridad ng ating mga OFW. Hindi dapat maging hadlang ang logistics o protocols para sa kaligtasan ng kababayan natin. Correct. Kaya habang may mga nagsasabi ng problema, makikita natin na ang tamang koordinasyon at proactive na approach ay epektibo sa pagprotekta sa ating mga manggagawa sa abroad. Dito lumabas ang kahalagahan ng maayos na pamumuno sa crisis. Ayan. Hashtag FB Lifestyle, hashtag PBBM, hashtag Duterte. Bakit hindi mo linagyan hashtag BBM, hashtag BBM Week. Ayan o, kaibahan o. Sabi ni Duterte, magnakaw ako ng eroplano, mapauwi ko lang kayong lahat. Ganyan kayo ka-safe ni Duterte dati. He will sacrifice himself para lang sa taong bayan. Pero itong presidente natin ngayon, ang problema, walang lumilipad na eroplano. Tingnan mo. Tingnan mo talaga gaano ka garapal itong presidenteng Marcos na ito. Talagang wala siyang pakialam sa atin, no? Walang pakialam sa bayan na ito. Kaya no wonder na itong si BBM ang sasabihin, anong gagawin natin? Tingnan mo, kamot. Yan lang naman ang alam mo, BBM kamot ka lang ng kamot. Hindi mo kasi hinanapan ng solusyon ang mga problema. Party ka ng party kasi. Pero kung concert dyan sa loob ng Malacanang, ang bilis-bilis. Invited pa si Sharon at si Kiko Pangilinan. Pero kapag ganyan naman sila ni BBM, di ba? Lately, binisita nila itong si Chris Aquino. Yung mga mayayaman lang po ang welcome sa kanila. Yun ang na-observe natin, ha. I'm talking basing on my observation. Na si BBM, ang pamilyang Marcos, mabango ka sa kanila kapag mayaman ka, artista ka, may pakinabang ka sa kanila, nakakatulong ka sa kanilang political career, sobrang bango. Sobrang mabango ka sa kanila kapag ganyan ang status mo. Pero yung mga ultimo nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong doon sa Middle East o dito sa Iran na nangyayari ngayong giyera, ay wala. Walang ka-effort. Yan po ang nakakadismaya at yan po ang realidad sa pamilyang Marcos na ito. Wala na tayong magagawa dyan. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, kayo nang humusga. Ano ang masasabi nyo dito sa presidente natin ngayon? May malasakit ba? Mag-comment kayo. Babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para alam ng ating mga kababayan na ganito na po ang nangyayari at ginawa ng ating Pangulo. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel at gusto nyong mag-subscribe sa akin, welcome na welcome kasi po libre lang po ang mag
subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.